Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year sa ating pong lahat. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Sabihin niyo nga po muna, salamat sa Panginoon. 2024, ano ba nangyari sa inyo sa 2024? Ano ba nangyari sa ating parokya sa 2024? At ano ba ang inaasahan natin na mangyayari sa 2025? Handa na ba tayong tumawid? Handa na ba nating iwan ang 2024? Handa na ba tayong dalhin ang lahat ng mga aral na mga natutunan dapat natin sa 2024 na ating dadalhin at babaunin sa pagpasok ng bagong taon? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, bagong taon na. Magbago ka na. Hindi lang po ito kinakanta, no? Magbagong buhay, kundi ito ay isinasabuhay natin. Magbabago ang taon, magbabago ang petsa, pero hanggat hindi mo binabago ang iyong pag-uugali, walang magbabago. Maiiwan tayo. Umaandar ang panahon, umuusad ang panahon, pero baka ikaw maiwan ka na naman. Ang tanong nga, naiwan ka, anong taon ka? Baka doon ka pa sa 1990 ka pa, nandoon ka pa, hindi ka pa nakakausad dahil huminto ka doon sa karanasan noong 1990. 2024 na, napag-iiwanan ka na. 2024 na o 2025 na, tumanda ka na. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tumanda ka na. Pag sinabing tumanda ka na, no, hindi yung basta tumanda ka lang sa itsura, kundi yung panawagan na tumanda ka na, ibig sabihin mag-mature ka na. Mas maging responsible ka na. Tumanda ka na, huwag kang maiwan na paurong, huwag kang maiwan sa para kang bata, huwag kang maiwan doon sa karanasan na para bang kawawang-kawawa ka kasi ikaw na ang nagdidesisyon sa mga susunod pang mga taon. Lahat ng nangyari ng 2024, wala na tayong magagawa dyan. Bahagi na yan ng ating nakaraan. Past. Yun na yan. Pero may magagawa ka sa kinabukasan. Bukas, 2025 na. Sige nga, tinatanong ko nga kayo kung ano bang ginagawa nyo bago pumasok ang taon. Meron tayong mga pamahiin, mga ginagawa natin. Kayo nakakatawa din kayo, no?
Katoliko kayo. Taas nga ang kamay ng Katoliko dito. Katoliko naman, di ba no? Pero nagpapaniwala kayo sa mga bilog-bilog. Ha? Sige nga, bakit may mga bilog-bilog, ate? Bakit may bilog-bilog? Tradition na kasi naman. Tradisyon ng family. Pinasa sa atin yan, di ba, no? Nakamulatan ko rin yan, eh. Sabi ng mama ko, dapat kompleto yung 12 na prutas ba? 12, no? Oh, kung mayaman ka, 12. Kung hindi naman, no? Bumili ka ng bilog na prutas. Dapat lahat bilog. May pakwan. Bilog yun, eh. Di ba, no? Ano pa bang mga bilog? Melon, orange, mansanas. Bilog ba yung mansanas? Chico. Ano pa? Lanzones. Ha? Uvas. Grapes. Ano pa? Kiyat-kiyat. Ano pa? Pongkan. Longgan. Ano pa? Peras. Ginawa nyo ba last year yan? Ginawa nyo last year, 2023? Naglagay kayo? Nagsabit pa kayo, di ba? Ano nangyari? Sinuwerte ba? Kasi lagi tayong umaasa doon sa swerte. Siswertehin tayo. Paano yan? Ang sabi nila, Year of the Snake, ngayong 2025. O di, ahasan tayo ngayon. So huwag kayong magtatampo kasi maraming ahas ngayon. Sa simbahan natin, hindi tayo Year of the Snake. Sa simbahan natin, Year of Hope tayo. Year of the Lord. May biko na ba? May biko? Di ba sabi yung biko, para dikit-dikit ang pamilya? Tama ba? Oh, yan, hindi nyo alam. Pasosyal kayo, no? Ano ba mga pagkain? Ha? Kalamay. Ha? Puto. Anong handa nyo mamaya? Salad. Spaghetti. Yung bigay ni Mayor na spaghetti. Na walang sauce. Kulang. Ano pa? Anong handa nyo mamaya? Kare-kare, sosyal. Macaroni salad. Mga macaroni salad, di naman ako makain. Kaya may mga diabetic, ha? Lechon! Lechon. Big time. Lechon manok lang yun, oy. Di ba? Ang dami na naman natin pinaghahandaan. Kaya yung iba nga ngayon, no? Nandyan, handang-handa na. Imbis na nandito sa simbahan, ayun, naghahanda. Nakatunga nga sa pagpasok ng 2025, ang sinasabi, kailangan natin makuha lahat ng grasya. Sa pagpasok ng 2025, lahat ng grasya nasa atin dapat. Lulundag tayo, magsasabi tayo ng mga pera sa pintuan, magpapaagaw tayo, lahat na ginagawa na natin. Isa lang ang lagi natin nakakalimutan, yung bukod sa pagpapasalamat, sige, ikukulong ko kayo para panibagong buhay, no? Yung katulad ni Maria, ano bang ginagawa ni Maria? Pinagninilayan niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Pinagninilayan. Kaya lang, paano tayo makakapagnilay kung ang ingay-ingay natin? Paano tayo makakapagnilay kung ang gulo-gulo natin? Palakasan tayo ng paputok. Tapos kapag nasunugan, pinaparusahan tayo ng Diyos. Sinabi nung huwag magpapaputok, hindi naman kinakailangan magpaputok.
Pero sige, magpaputok. O di yan. Gusto nyo pala ng fireworks? O di yan. Buong bahay, sunugin na natin. Yan, ngayong linggo nga lang, ilang sunog meron tayo dito sa Tondo. Kulang tayo sa pagninilay. Lahat ng ginagawa natin, gusto lang naman natin na sana swertehin, sana yumaman, sana magkaroon ng magandang kalusugan, sana maging mapayapa. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi tayo natututong pagnilayan ang mga nangyari sa ating buhay. Yung kapag pinagnilayan mo, doon papasok din kasi yung, okay, nangyari na yon, tapos na yon, sinaktan ka na, nasaktan ka na, niloko ka na, nagpaloko ka na, okay na yon. Tapos na yun eh. Dito na tayo. Paano mo ngayon haharapin ang buhay ngayon? Sa dami ng tao natin nito, kukunti lang tayo dito. Lahat kasi, nandoon sa, kailangan mag-ingay tayo mamaya para mawala ang malas. Hindi mo nakikita, nasa sa iyo ang problema. Wala sa paligid, nasa sa iyo ang problema. Kahit maglululundag ka, paputukan mo pa, lagyan mo ng mga libintador ang katawan mo. Pag hindi mo binago ang mga dapat mong baguhin, na dapat pinagnilayan mo, tigil mo ang bisyo, tigil mo ang droga, tigil mo ang sugal, maging masipag ka, tigilan mo ang pagiging tamad, magiging maayos ang panibagong taon mo. At yung, wala, hindi ko alam, no? Ngayon 2025, magiging maayos ba ang pagpili natin ng mga iboboto natin sa darating na eleksyon? Pinagninilayan ba natin yan? O hindi natin naiisip yon? Na importante din palang pagnilayan itong mga taong ito, isipin natin, magiging mapayapa ba ang lungsod natin kapag ito ang pinili mo? Kapag naging responsableng botante ka ba, magiging maayos ba ang takbo ng ating lungsod o dadagdag ka doon sa problema? Gusto natin maging mapayapa ang susunod na mga araw natin at tatahakin natin ang bagong taon. Ayan yung kailangan natin, no? Pananahimik, yung maglaan ka ng konting oras o panahon, kung hindi man oras, minuto man lang, manahimik tayo. Para na sa ganun makapasok sa atin yung diwa, no, yung kung ano yung dapat natin na mapagnilayan sa kung anong pagbabago ang dapat nating gawin. Para yung kapanatagan sa puso natin, kapanatagan sa bawat pamilya, maghari o mamayani sa atin pong bawat isa. Okay? Yan. Sige nga po, idaan natin sa dasal yung hangarin natin sa Diyos na nawa magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pong mga pamilya. Sige nga, kantahin nga natin ng Let There Be Peace. Let there be peace on earth and let it begin with me. Let peace begin on earth, the peace that was meant to be with God as our Father. Brothers all are we. Let this be my brother in perfect harmony. Let peace begin
Merry Christmas po and a Happy New Year sa ating lahat.